Ang pelikula ay nagsisimula sa isang isla, na kung saan ang isang bahinda na nagpe-perform sa isang island bar na kilala bilang The Island. Ang may-ari ng bar, ay si Don Manuel, ay natitipuhan si Nora, ang lead singer ng bahinda. Inimbitahan ni Manuel si Nora sa kanyang mesa, at pinuri tungkol sa kanyang kagandahan at talento. Sobrang na-impress siya, kaya inalok niya si Nora ng isang taong kontrata, tinriple ang kanyang bayad para mag-perform sa bar tuwing Sabado ng gabi. Si Nora ay tuwang-tuwa at agad na pumayag. Pagkatapos nito, hiniling ni Manuel sa isang bartender na magdala ng wine para kay Nora. Aksidenteng natapon ng bartender ang alak sa kanyang damit. Pero okay lang ito kay Nora at tinanggap ang kanyang paumanhin. Ngunit, hindi natuwa si Manuel, mayroon siyang mahalagang bisita at ayaw niyang makita itong may mantsa sa damit. Sa nakakagulat na pangyayari, walang awang pinatay ni Manuel ang bartender sa harap mismo ni Nora. Ito ay nagdulot ng takot kay Nora at napagtanto niyang si Manuel ay isang mapanganib na tao. Sa katunayan, hindi lamang isang may-ari ng bar si Manuel. Siya ang leader ng isang makapangyarihang mafia sa Amerika. Siya ay naninirahan sa isla ng 4 na taon, ginagamit ito bilang kampo upang palawakin ang kanyang mga illegal na aktibidad. Ngayon, ang kwento ay lumipat sa Los Angeles kung saan makikilala natin ang hepe ng pulis na si Mark at ang kanyang deputy na si Phil. Sila ay undercover, nagpapanggap bilang drug trafficker, na nagpaplano na makipag-ugnayan sa mga illegal na transaksyon sa airport. Di nagtagal, dumating ang mga tunay na kriminal kasama ang kanilang kasabwat. Lumapit si Mark sa pangunahing dealer upang hulihin siya at kunin ang mga illegal na items, habang si Phil ay naghahanda na mag-abot ng pera. Gayunpaman, sinimulan ni Phil ang plano at pinatumba na sila kaagad. Biglang tumunog ang cellphone ni Mark. Tumatawag ang kanyang ina at sinabi nito ang malungkot na balita na tagpuang patay ang kanyang kapatid. Nagmadali si Mark na bumalik sa kanyang hometown. Sa kanyang pagdating, dumalo si Mark sa libing ng kanyang kapatid, na lumalabas na ang bartender na pinatay ni Manuel. Ang ina ni Mark ay labis na nalungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Kumakalat ang balita na maaaring ang mga mafia-gang ang nasa likod ng pagpatay dahil ang kapatid ni Mark ay pauwi mula sa trabaho nang mangyari ang insidente. Kahit si Manuel at ang kanyang mga kasamahan ay pinaghihinalaan din na may gawa nito. Pagkatapos ng libing, bumalik si Mark at ang kanyang ina sa bahay. Habang sila ay tumitingin sa mga alaala ng kanyang kapatid, napagtanto ni Mark na 11 taon na mula nang siya ay huling tumapak sa isla. Ang kanyang mga responsibilidad bilang isang hepe ng pulis ang dahilan nito. Sa isang malungkot na pangako, nagpasya siya na gumanti sa lumapastangan sa kanyang kapatid. Sa sumunod na araw, pumunta si Mark sa istasyon ng pulis at diretso sa hepe ng pulis na kanyang kababata na si Wayland. Sila ay may malalim na samahan, at nagbigay si Wayland ng kanyang pakikiramay para sa pagkawala ng nakababatang kapatid ni Mark. Tiniyak niya kay Mark na sila ay agad na magsisimula ng isang investigasyon sa kaso. Hiningi ni Mark ang anumang mga lead sa pagkakakilanlan ng killer at nagtanong si Mark kay Wayland para sa impormasyon. Ipinaliwanag ni Wayland na ang alam nila ay ang mga salarin ay mga gangster, ngunit ang pagtuklas kung aling gang ang responsable ay magtatagal dahil sa maraming mga gang na nag-ooperate sa isla. Sa kanyang pagbisita, hindi inaasahang nakasalubong ni Mark si Aquila, isang babaeng martial arts trainer na nagkataong kanyang dating kasintahan. Halata kay Aquila na masaya siya sa pagdating ni Mark pagkatapos ng 11 taong pagkawala. At sinabi niya na nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang kapatid. Nagtanong si Mark tungkol sa mga aktibidad ng kanyang kapatid at anumang nakasalamuha sa isang gang. Inamin ni Aquila na di siya sigurado tungkol sa mga kasalukuyang gang sa isla dahil marami ang lumitaw pagkatapos ng pag-alis ni Mark. Gayunpaman, nabanggit niya na ang kanyang kapatid ay nagtrabaho kay Manuel. Inihayag din ni Aquila na si Manuel ay higit pa sa kanyang inaakala. Siya ay isang mafia boss. Sinabi niya rin na ang kanyang mga bar ay mga front lamang upang ikubli ang kanyang tunay na operasyon na may kinalaman sa mga ilegal na gawain. Sa natuklasang ito, lumaki ang suspetsa ni Mark kay Manuel at nagpasya siyang harapin ito. Bago umalis, hiniling niya kay Aquila na bantayan ang kanyang ina at siguruhing ligtas siya. Di nagtagal, tumungo si Mark sa bar ni Manuel kung saan nakaharap niya ang kanang kamay ni Manuel at pinigilan siya. Ngunit inimbita ni Manuel si Mark na pumasok. Pinrangka ni Mark si Manuel tungkol sa kamatayan ng kanyang kapatid. Bilang tugon, gumawa si Manuel ng isang kwento na ang kapatid ni Mark ay pinatay ng mga outsiders habang pauwi mula sa trabaho.
Dahil hindi kumbinsido, binalaan ni Mark si Manuel na hindi niya ito mapapatawad kung may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi na bahala si Manuel. Tumawa at binaliwala ang mga banta ni Mark, at sinabing si Mark ay isang ordinaryong pulis lamang. Gayunpaman, nagbigay si Manuel kay Mark ng isang lead. Binanggit niya ang lokasyon ng isang bar na madalas puntahan ng mga gangster para malaman ang impormasyon tungkol sa pumatay sa kanyang kapatid. Pag-alis ni Mark, inutusan niya ang kanyang kanang kamay na magpadala ng mga tauhan sa bar na nabanggit para itumba si Mark mamayang gabi. Samantala, binisita ni Mark ang kanyang matalik na kaibigan na si Cardo at tinanong ang tungkol sa ilang mga armas na ipinagkatiwala niya sa kanya. Sinabi niya kay Mark na ang mga armas ay itinago sa isang abandonadong gusali malapit sa beach. Dito natuklasan na noong kanilang kabataan si Mark at ang kanyang matalik na kaibigan ay naging makapangyarihang gangster sa isla. Ngunit nabuwag ito nang umalis si Mark papuntang Los Angeles. Pag-alis ni Mark ang isla ay naging kampo ng dayuhang gang at mafia na gustong kontrolin ito. Sinabi rin ng kaibigan ni Mark na ang kanyang plano na maghiganti ay suportado niya at handa siyang resbakan ito. Di nagtagal, tumungo si Mark sa isang abandonadong gusali malapit sa beach at hinukay ang mga nakatagong armas. Habang lumalalim ang gabi, narating ni Mark ang bar na binanggit ni Manuel, agad na pinatay ang music. At kinompronta ang mga gangster tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi nagustuhan ng mga gangster ang kanyang paratang at inatake nila si Mark. Ngunit, matagumpay na napatumba ni Mark sila. Muli niyang hiniling ang impormasyon kung sino ang responsable sa pagpatay sa kanyang kapatid. Mariing itinanggi ng leader ng gang ang pagsaktan sa mga lokal na nakatira sa isla. Biglang dumating ang isang grupo ng gangsters na inutusan ni Manuel at pinaputukan si Mark. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Mark ang mga bahala. Naghabulan sila, sa gitna ng habulan na pabagsak ni Mark ang isa sa gangster. Pagkatapos nito nagtago siya sa isang tulay at niligaw ang mga gangster. Kinontak nila si Manuel at ipinaalam sa kanya na nawala nila si Mark. Nagalit si Manuel na nagtulak sa kanya na utusan ang kanyang gang na saktan ang ina ni Mark. Pagkatapos nito narating nila ang bahay ni Mark at pinilit na pumasok, pinaputukan nila ang inakala nilang ina ni Mark na natutulog. Ngunit nang sinuri nila ito, natuklasan nila na ito ay isang unan lamang. Di nila alam na si Aquila ay dinala na sa ligtas na lugar ang ina ni Mark. Mamaya pa ay, makikita natin si Mark at ang hepe ng pulis na nag-inspeksyon sa lugar ng krimen sa bahay ni Mark. Sinabi pa ni Mark na kung hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang ina kay Aquila, baka siya ay naging biktima na rin. Pagkatapos, sinabi ni Wayland kay Mark na nakatanggap siya ng impormasyon tungkol sa posibleng witness sa pagpatay sa kanyang kapatid. Ito ay ang singer na si Nora. Inihayag ni Wayland na si Nora ay kasalukuyang naninirahan sa isang motel malapit sa simbahan. Sa sumunod na araw, pinuntahan ni Mark si Nora. Sa una nag-atubili si Nora na buksan ang pinto, natatakot na baka isa si Mark sa mga tauhan ni Manuel. Ipinakita ni Mark ang kanyang badge upang tiyakin kay Nora na di siya masamang tao. Binuksan ni Nora ang pinto at nagsimula silang mag-usap. Nangako si Mark kay Nora na tutulungan niya itong makaalis sa isla ng ligtas, basta't handa itong ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng taong responsable sa pagpatay sa kapatid nito. Kahit kinakabahan, inamin ni Nora na pinatay ni Manuel ang kapatid ni Mark dahil lamang sa alak na natapon sa kanyang damit. Inihayag niya na siya ay inipit sa isla dahil natatakot si Manuel na baka isumbong niya ang krimen sa mga pulis. Sa natuklasang ito, kumilos agad si Mark. Lumabas si Nora sa kanyang kwarto at nakipagkita sila kay Wayland. Hiningi ni Mark kay Wayland na samahan si Nora sa pantalan upang siguruhing ligtas siyang makakaalis sa isla. Kasunod nito, dinala ni Wayland si Nora sa pantalan habang sinisimulan ni Mark na bumuo ng mga plano para sa paghihiganti kay Manuel. Samantala, si Manuel ay nag-utos sa kanyang mga killers na hanapin si Mark. Kasabay nito, dumating ang mga ito sa isla at diretso sa bahay ni Mark upang hanapin siya. Samantala, nagpasya si Mark na iwan ang kanyang ina sa pangangalaga ni Aquila habang naghahanda siyang harapin si Manuel. Nang bigla, may tunog ng isang papalapit na kotse. Ito ang mga killers na ipinadala ni Manuel. Mabilis na kinuha ni Mark ang kanyang armas at tumungo sila sa likurang bahagi ng bahay. Pumasok ang mga killers at sinundan sila sa masukal na bahagi ng isla. Naabutan ng 2 killers si Mark na nagresulta sa isang palitan ng putok.
Samantala, ang iba pang killers na naiwan sa kotse ay nakaharap si Wayland na nagresulta sa isang barilan. At matagumpay na napalayo ni Wayland ang mga ito. Sa kabilang banda, napatumba ni Mark ang isa sa killers. Ngunit ang isa ay nakatakas. Kinontak ni Wayland si Mark upang alamin ang kanyang kinaroroonan at sumagot si Mark na kasalukuyan niyang kasama ang kanyang ina at si Aquila sa bahay ni Cardo. Ang eksena ay lumipat kay Manuel na nasa isang kwarto ng hotel at hinahanap si Nora. Nagalit si Manuel nang matuklasan na wala si Nora at pinatay ang gwardiya ng hotel dahil sa kanyang kabiguan na bantayan si Nora. Kasabay nito, dumating si Mark sa bahay ni Cardo at iniwan ang kanyang ina at si Aquila doon. Malugod na tinanggap ni Cardo ang ina ni Mark at si Aquila. Gayunpaman, nang handa nang umalis si Mark, nagpumilit si Aquila na sumama sa kanya. Sinubukan ni Mark na pigilan siya, ngunit wala siyang nagawa. Nang gabing iyon, hinintay nila Mark at Aquila ang pagdating ni Wayland upang harapin si Manuel ng magkasama. Dumating si Wayland sakay sa kanyang kotse, ngunit kakaiba rito, nanatili siya sa loob. Nag-aalala, lumapit sina Mark at Aquila sa sasakyan. Sa kanilang gulat, natuklasan nila na malubhang sugatan si Wayland. Nang biglang may nagpaputok sa kanila, ito pala ang mga killers ni Manuel. Dahil dito nahuli si Aquila ng mga killers. Binalikan ni Mark si Wayland at sa sandaling iyon, hinimok ni Wayland si Mark na lumaban para sa katarungan at protektahan ang isla mula sa mga walang awang mafia tulad ni Manuel bago pa man siya malagutan ng hininga. Sa sumunod na araw, sa isang lokal na simbahan, kung saan ang komunidad ay dumalo sa isang misa, dumating si Mark at nagbigay ng talumpati at hinimok sila na magkaisa laban sa pang-aapi ng mga mafia. Hinimok niya ang lahat na magkaisa at harapin si Manuel, ang mastermind sa likod ng mga iligal na aktibidad hindi lamang para sa kapatid ni Mark kundi sa iba pang naging biktima nila. Nang marinig nila ang mga salita ni Mark, sumang-ayon ang mga residente na magkaisa at lumaban kay Manuel. Pagkatapos nito, tumungo si Mark sa istasyon ng pulis at pansamantalang inako ang posisyon ni Chief Wayland. Tinipon niya ang kanyang mga kasamahan at binigyan ng kanilang bagong misyon. Habang kumakalap si Mark ng impormasyon tungkol kay Manuel, biglang dumating si Phil mula sa Los Angeles. Ninais niyang hanapin si Mark, nag-aalala tungkol sa kanya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Mark na hindi siya babalik hanggat di nakakaharap si Manuel, ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid at sa pagdukot kay Aquila. Sinabi ni Phil na gusto niya itong tulungan sa plano nito at sinabing ang problema ni Mark ay problema niya rin. Pagkatapos nito tumawag si Manuel kay Mark, tila alam niya na may kinalaman si Mark sa pagtakas ni Nora. Gusto ni Manuel na magkita sila kinabukasan para ibalik niya si Nora kapalit ni Aquila. Nangakong pagkatapos ng palitan na ito, titigilan na ni Manuel si Mark at sinabing lisanin na ni Mark ang islang ito. Pumayag si Mark at bagaman labag sa kanyang kalooban ito. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya matatahimik hanggat di niya nakukuha ang katarungan. Dahil wala na sa isla si Nora, kinontak ni Mark si Phil at hiniling sa kanya na magtipon ng isang team mula sa pulisya. Itinalaga niya si Phil bilang team leader na may misyon na iligtas si Aquila mula sa mga kamay ni Manuel. Habang papalapit ang kanilang nakatakdang pagkikita, sumang-ayon si Phil sa plano ni Mark. Sa itinakdang araw, naghihintay si Mark sa kanilang pinag-usapang lugar upang katagpuin si Manuel, habang sinusubukan ni Phil at ng kanyang team na makapasok sa headquarters ni Manuel. Nakaharap nila ang isa sa mga tauhan ni Manuel ngunit nagawang mapatumba ni Phil ito kaagad. Samantala, nagkita na si Mark at si Manuel at ang kanyang kanang kamay. Tinanong agad ni Manuel ang lokasyon ni Nora. At sinabi ni Mark na darating si Nora kapag nakita niya na si Aquila. Ginamit niya ang kasinungalingang ito upang ubusin ang oras ni Manuel, at kasabay nito, kinakabahan siya at naghihintay ng mga update mula kay Phil na kasalukuyang ni-rescue si Aquila. Balik kay Phil natagpuan niya si Aquila ngunit nahuli siya ng mga tauhan ni Manuel. Sa tensyonadong sandaling yon, limitado ang kanyang mga pagpipilian at pinili niyang sumuko. Buti sa huli ay nagawa niya ring mapatay ang mga ito. Mabilis na ipinaalam ni Phil kay Mark na ligtas na si Aquila. Sinabi ni Mark kay Manuel na ligtas si Nora sa Los Angeles at walang plano na bumalik sa isla. Tumugon naman si Manuel na sasaktan si Aquila kung hindi susunod si Mark sa kanilang usapan. Sa isang kalmadong pahayag, inihayag ni Mark na hindi nabanta si Manuel at kanyang grupo dahil humina na ito.
Nagalit sa revelasyong ito si Manuel, na nagtulak sa kanya na utusan ang kanyang kanang kamay na barilin si Mark. Gayunpaman, matagumpay na naparalisa ni Mark ang kanang kamay ni Manuel. Ngunit sa mapanganib na sitwasyong ito, bigla na lamang sumulpot si Cardo at ang mga lokal na residente ng isla, pinalilibutan si Manuel gamit ang kanilang mga armas. Sinabi ni Mark ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas, at iminungkahi ang isang one-on-one kay Manuel upang tuluyang matapos ang kanilang problema. Kahit labag kay Manuel pumayag siya sa hamon. Ngunit walang nagawa si Manuel at ginawa ni Mark sa kanya ang ginawa nito sa kanyang kapatid gaya sa unang bahagi ng pelikula. Lumipas ang maikling panahon, sina Mark at Aquila ay nagkabalikan na at nagpaplano na magpakasal. Sinabi ni Phil na bumalik na lang sa Los Angeles, ngunit tumanggi si Mark at sinabing mananatili na lang siya sa isla upang protektahan ito laban sa mga dayo. At dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na para sa iba pang buod ng pelikula at kapanapanabik na videos. Huwag ding kalimutang i-click ang bell icon hanggang sa muli.